Naglalabasan na ang mga survey sa senatorial race para sa 2025 elections. Matunog ang mga tulfo at ang iba pang politiko na may kaanak na sa Senado, pati ang mga nagbabalik na senador. Nasa frontline ng balitang yan si Mayan Los Baños. Sa inilabas na bagong survey ng Pulse Asia, number 1 sa senatorial preference sa 2025 si Erwin Tulfo. Sunod ang kuya niyang si Ben Tulfo. Pasok din sila dating Senate President Tito Soto, Senators Pia Cayetano at Bongo at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa Magic 12 din sina Makati City Mayor Abby Binay, Senator Bong Revilla, dating Senador Ping Lacson at Manny Pacquiao. Gayon din sina Senators Amy Marcos, Ronald De La Rosa at Lito Lapid. 8 sa mga yan ang pambato ng alyansa para sa bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos. Mas kaunti yan kumpara sa Senatorial Preference Survey ng Social Weather Station o SWS kung saan 10 ang pasok mula sa tiket ng administrasyon. Nagunguna pa rin si Erwin Tulfo. Wala sa survey na yan si Ben Tulfo. Number 2 si Tito Soto. Pasok din sina Pia Cayetano, Rodrigo Duterte, Amy Marcos, Ping Lacson at Bong Revilla. Nasa Magic 12 ng SWS survey si Camille Villar na anak ni Senator Cynthia Villar. Nandyan din sina Abby Binay, Lito Lapid, Manny Pacquiao, Ronald De La Rosa at Bongo. Kapansin-pansing ang mga pangalang nasa survey, mga pangalang hindi na bago sa politika. At kung sila nga ang mananalo, magkakaroon ng mga magkakamag-anak sa Senado na Villar, Cayetano at Tulfo. Idagdag pa riyan ang nakaupo pa ring magkapatid na Senators Chingoy Estrada at JV Ejercito. Ayon kay Jean Encinas Franco, UP Political Science Professor, malakas ang dating sa publiko ng apelyido at kapag aware o kilala ka na ng mga botante. Ang realidad anya, hirap manalo kapag hindi sikat at kulang sa makinarya kahit pa mahusay kang magserbisyo sa publiko. Kapag naging politiko ka dahil lamang sa iyong pamilya, laging ang suspetsya ay kaya mo isinusulong halimbawa ang isang panukalang batas dahil magbe-benefit dito ang iyong pamilya. Isa pa doon na mali, no, sa puro pamilya, di ba hindi lang ito basta pamilya, mayayamang pamilya. Ang senador, they are supposed to represent the people bilang legislators. Hindi na talaga sila representative ng ordinaryong Pilipino. Dagdag pa ni Professor Franco, mukhang mabenta ngayon sa mga botanteng Pinoy ang macho image ng mga Tulfo. The Tulfo name has ceased to be a mere name. It has become a brand. Ang image nila ay yung mabilis nilang nare-resolba yung mga problema at talagang kahabulin nila kung sino yung gustong habulin. Naging ano na nga naging verb na nga di ba? Patulfo mo. Samantala, makikitang pasok din sa survey si dating Pangulong Duterte at ang kanyang mga kaalyado. Pagpapakita yan na mayroon pa rin silang impluwensya. Habang ang mga dating senador at kilalang oposisyon na sina Kiko Pangilinan at Bam Aquino wala sa Magic 12 ng mga survey. Paalala din ng ilang eksperto, hindi ibig sabihin na ang mga pangalang pasok sa top 12 ng mga senatorial preference survey ay sila nang mananalo. Ika nga, malayo pa ang laban. Mayo 2025 pa ang mismong eleksyon at Oktubre pa lang naman ngayon. Malaya ang mga botanteng iboto ang kahit sinong kandidatong gusto nila, pasok man o hindi sa survey. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.